Para kay Mang David, pag-inom ng alak ang tanging paraan upang matakasan niya ang kanyang mga problema at mapawi ang kalungkutan. Pero sa ginagawa niyang ito, hindi lang katawan niya at isip ang nalalason, kundi pati na rin ang relasyon niya sa mga taong nagmamahal sa kanya. Pag maglasing, lahat mga kasama niya dyan, na-provoke niya. One time, tinapon siya sa labas, nagkadugo-dugo. Minsan maghingi siya ng pera para pamasahe daw, pero ibilinan niya ng ano. Mga tindira dire, basta siya mo palit, di masyatagan. Junior, kus ba na yung batasan? Ang pag-inom ng alak ay itinuturing ng ilan bilang pakonsuelo sa sarili matapos ang isang linggong pagkayod. Minsan, mas pinasasaya nito ang isang pagdiriwang at ginagamit din ito ng ilan upang matakasan ang problema at kalungkutan. Ngunit pag lumabis, maaring maging laso nito na posibleng ikasira ng buhay. Isang kamag-anak ang lumiham sa amin mula Davao City upang isangguni ang problema nila sa kanilang kapatid. Ang 47 anyos na mekaniko na si Mang David. Simpleng tao lang daw siya ayon sa mga tunay na nakakakilala sa kanya. Masipag at madalas pa nangang mag-overtime sa trabaho. Mahusay siya. Ang problema na pag may pera, talagang bus yung pera niya. Kahit anong advice, makinig yan. Pag malasing, wala lahat. Pero ang mekaniko, nagbabago raw ng pagkatao. At ito'y sa tuwing nasasayaran ng alak ang kanyang lalamunan. Kaya sinubukan naming obserbahan si Mang David, makaraang malaman namin na inabutan na siya ng kanyang amo ng bale o advance na sweldo. Andun niya na. Dahil ayon na rin sa kanyang mga kamag-anak, sa tuwing may pera si Mang David, tiyak ipang-iinom lang daw niya ito. Pero di sinasadyang napatingin sa aming sasakyan si Mang David, kaya naman bago pa mabuko, ay pansamantala namin siyang iniwan. At nang muli namin siyang abutan, dito na namin siya nakita. Di namin matiyak sa mga oras na ito kung ano ang nagaganap sa loob ng gate na pinasok ni Mang David. Ito na kaya ang kutob namin na maaring hudyat na yon ng kanyang pag-inom? Tuwing mababalitaan ng kanyang mga kaanak ang paglaklak niya ng alak, wala silang ibang inisip kundi ang kapakanan ni Mang David. Lubos din daw silang nag-aalala dahil kung minsan hindi nila matunton kung saan siya nagpupunta. At sa tuwing naglalasing daw, nagiging peligro rin siya sa mga taong nakapaligid sa kanya. Anak, maawa kami. Kahit sinong amo ganyan, naawa sa kanya. Paglasing lagi, sa kanal namin pulutin. Nakahiga. Walang labala, lahat. Mawala siya. Okay man siya, basta dili siya mahubog. Pero basta mahubog po lagi, mawala siya sarili ba? Kung saan-saan daw ito natatagpuan ng kanyang anak at mga kapatid. Maswerte na sila kung matagpuan nila si Mang David sa mga lumang sasakyan. Dahil may mga pagkakataong kinukursunada rin siya o may napupuno sa kakulitan niya tuwing lango sa alkohol. Sabihan namin yung magkapatid, kami. Parehab man na natin yan, pero mahal man ang bayad. Gaya ng ibang manginginom, nagsimula sa patikim-tikim, ngunit lalong lumalim nang nagkaroon ng dahilang maglasing. Ito raw ay nang pumanaw ang kanyang ama na malapit kay Mang David. Depression siya. Mag-inom na lang siya. Wala siguro problema niya. Pero ang lalong nagpatindi sa bisyo ni Mang David ay ang problema niya sa kanyang asawa. Noon, hindi man siya masyadong malalasing. Pero yung asawa niya, nagkama sa atong isang lalaki. Yan ang umpisa na palagi lang din siya manglalasing.
Sa huli, maghiwalay ang mag-asawa at napalayo na rin sa kanyang mga anak, si Mang David. Pangalawang araw ng aming balikan si Mang David. Dito namin nalaman na ang bahay na kanyang tinutuluyan ay pagmamay-ari rin pala ng amo at kaibigan niya. At nakumpirma na namin ang pangalawang katauhan ni Mang David, ang mekaniko na nasa ilalim ng espiritu ng alak. Paikot-ikot, pabalik-balik, kinakausap pati aso. Ngayon ay naunawaan na namin kung bakit ang tanging hiling ng kanyang mga mahal sa buhay ang siya ay mapagamot at tuluyan ng matuldukan ang bisyong nagpapahamak sa kanya. Sana magbago ka na, huwag ka na mag-inom-inom kasi kawawa namang pamilya mo. Di na ka mag-inom-inom kay... Sapa. Aron magtapok to mo mga anak dire. Gusto kong balik dire ng mga anak. Wish ko May pag-asa pa ba ang tulad ni Mang David na lulong sa alak? Ug nasla ito sa kuha. Pero yung bawa.